There's nothing wrong about that kasi ano yan exercise of our freedom of expression. Hindi ka violente, hindi ka namamaril, hindi ka nananakot. Yung gustong pumirma, pumirma. Ang problema, itong administration sumasagot ng pananakot. Yan ang problema. Which means tama yung nakalagay doon sa manifesto, oppressive. Tapos nagsusuppress ng katotohanan, nagsusuppress ng ng rights ng tao. Nagsusuppress ng freedom of expression. So tama, yun nakalagay doon sa manifesto. Administration, i-call off nyo na yung mga troll ninyo na bayaran at mga vlogger na bayaran kasi sayang yung pera ng taong bayan. Alam ko naman yun ang ginagamit nyo eh. Mas maganda yung mga troll na yan at saka yung mga tao na yan, either sinabi ko na maggawa kayo ng sarili nyo ring manifesto, wala tayong pakialaman. Kami nananahimik kami, huwag yung pakialaman yung manifesto namin. Ngayon, kung hindi kami magkaroon ng pirma na milyon-milyon, o dita ang saya ninyo hanggang 2028 si BBM, di ba? O de, majority wins. Yun yung essence ng demokrasya. Nasaan na ba tayo ngayon? Ano ba tayo? Dictatorship? Na? BBM? Dictatorship na ba tayo? Alam ko yung tatay mo, dictatorship. Pero ikaw, di ka pa nagsasabi na martial law. Pero parang martial law na. Ano tayo? Democracy, majority wins. Kaya ka nga nabotohan ng 31 million. Ang mali mo, ginamit mo si Inday Sara para magkaroon ka ng 31 million. 32 million yung ali 32 million. Ako, naniwala ako sa hugot mo. Sama-sama tayong babangon muli. Unity. Naniwala ako doon. Tapos, ang nakakaasar, naasar ako, yun ang isasagot mo sa bumoto sa iyo, no? Ngayon, may kasama ako na 15,000. May kasama ako. Wag nyo kaming tatakutin. At pagka kami tinakot, lalong dadami yan. Nakikita ng tao eh. Ang mas maganda, suklian na lang ninyo ng tamang gawa. Sagutin ninyo yung mga issues ng tao. Issue number 1, nagdodroga ka ba o hindi? Sa akin, number 1 na ngayon yung issue na yon. Nagdodroga ka ba o hindi? Eh di magpa-drug test ka. Sabihin mo sa Pilipinas, mga mahal kong Pilipino. Maraming nagsasabi na ako ay nasa narcolist. Maraming nagsasabi na meron pang may pulboronic video. Lahat yan ay pinapasinungalingan ko. Lahat yan ay fake news. Lahat yan ay hindi totoo. Kasi hindi ako nagdodroga. Hindi ako sumisinghot ng cocaine. Tapos sabay, magpapadrug test ako na yung walang daya. Di ba? Kasimple, di ba? Ba't hanggang ngayon wala ka sagot? Because issue talaga yon sa isang presidente ng Pilipinas. Kahit sinong country, kahit anong country na magdodroga, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi nakasalalay yung future ng bansa. Now, you should understand, BBM, you should understand the concern of the people. Ang concern namin, pamilya namin, future ng bansa. Hindi pwede tayong magtuloy-tuloy ka na ganyan na naka-question mark kung ikaw nagdodroga o hindi. No? Kaya, ang iniisip ngayon ng tao, parang totoo eh. Yung fake news, parang nagiging true news, no? Kasi, ba't wala pa kayong sagot hanggang ngayon? Wala pa sagot eh. So, sagutin nyo, harapin nyo yung issue number 1, no? Issue number 2. Yang, ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas o hindi? Kasi, kunyari, naggaganong ka, busy ka, tamad ka, yun yung mga ini-issue sa'yo eh. Tamad ka, pinapaubaya mo sa ibang tao. Kay FL, First Lady, o kaya sa pinsan mo, kay Speaker. Tamba. Kita mo yung wala nang ano yung mga tao sa kanya, walang respeto, tambalolong, tambaloslos, no, di ba? Yun ang tawag sa, pati ikaw nadadamay eh. Because hindi ka visible, hindi ka nagsasalita, hindi mo
kausapin yung tao na siyang bumoto sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ginamit mo taong bayan. Yun yung mali mo. Anyari sa iyo, hindi ka... Ang bait-bait ng aura mo eh. Ang bait-bait. Kaya ka binoto, lovable. Parang kuting na matinong-matino. Pero ano nangyari sa iyo? Ako happy ako, binoto ka ng pamilya kasi bilib na bilib ako sa tatay mo. 4 na beses ko nakamayin yung tatay mo. Alam ko na tumira ka sa PMA, 1 linggo, nakihalubilo ka sa mga kadete. Kaya alam mo ang buhay ng isang PMAer. Kahit 1 linggo lang sa barracks. Tapos nun, nag-ranger ka pa na walang test mission. So alam mo, nag-marines ka pa, nag-official ka pa. With all the training, dapat naintindihan mo yung hinanaing ng sundalo. Yun dapat, hindi yung wala kang sagot eh. Nagagalit yung mga PMAer sa iyo kasi nga hinayaan mo sila Selly, sila Doc Lorraine na tinrato ng ganon, yung SMNI na nandun nakapalabas si Tatay Digong. Hinayaan mo eh. Tapos tinitira yung Vice President mo na niligawan yung maging Vice President. Tapos nun, binigyan mo ng ng perang gagastusin bago tamimik ka nung tinitira siya at gusto pa siyang i-impeach. Tapos malalaman ng taong bayan na wala kang say, tahimik ka, ganun ka, dun sa Resolution number 10. Yung pala, kasama ka pala doon sa 15 Congress na sumang-ayon sa pag-approval nung Resolution number 10. Kasama mo sila Miriam, General Lacson, lahat kayo magkakasama dun eh. So, ano yun? Sana ayusin na natin, presidente ka eh, di ba? Binoto ka ng taong bayan, 31 million votes, pero ang nagpapatakbo, ang mga tao na hindi naman binoto ng tao. Ni Speaker, 200,000. First Lady, na 1 boto, wala eh. So why can they order around people? Ewan ko ba, Armed Forces, anyway, problema niya yan, trabaho niya yan. Kayo mag-sort out sa utak ninyo. Laki ng problema niyo. Buti na lang wala na kami sa serbisyo, no? Imagine matapatan mo yung ganyang klase na style, no? Matapatan mo. Tapos may balita pa nang babatok ng general. Kung ako batukan yan, sapakin ko eh. Sampal-sampalin ko kahit First Lady. Mali yun. Tapos arrogante kayo. Mali kayo. You do not treat officers like that. You do not treat General Macanas like that. General yung tao eh. May pinagdaanan yan. Malaking pinagdaanan sa buhay niyan. He gave up 30 plus, 34, 37 years of his life. Ako 16 lang eh. Kasi hindi ako ganun kasipsip sa gobyerno ba. Yung bow na bow. Service. Hindi. Sa akin, pag nakita ko, ayoko na eh. Na mga loko-loko to na sa itas. Ayoko na.